Come again. What did you just say? Isagani thought for sure he's just hearing things. Pero dahil sanay na siyang palaging umaasa, ay hindi niya pa rin pinakawalan ang maling pagkakarinig niya. Mas hinigit niya papalapit ang baywang ni Alexa halos yakapin na ito, habang nananatili pa ring nakakandong sa kanyang dalawang hita. He looked at her desperately, wanting to hear the words he had just heard wrong. Hinawakan niya ang isang kamay ng asawa, at marahan iyong hinahaplos, animoy nanunuyo. Naroon ang pakiusap na ningning sa kanyang mga mata. Alexa swallowed her saliva and bit her lower lip, and her face came very close to his. Nanlaki ang mga mata niya, nang halikan siyang bigla ni Alexa sa mga labi. Walang pag-aatubili niya iyong tinugunan. Nang lalaliman na niya ang halik, ay ito rin namang pagbawi ni Alexa at paglayo sa kanya. Nang tingnan niya ang asawa, ay puno na ng mga luha ang gilid ng mga mata nito. May pag-aalala at taranta niya iyong pinunasan, bago pa man magsipagbagsakan. What's wrong? I'm sorry, didn't mean to. Paliwanag pa niya, kahit di niya batid kung bakit siya nagsosorry. You heard it right, Isagani. Sumangot ito habang sinsero siyang tinitingnan sa mga mata. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa mukhang yan? I fell for you the day we got married. And I loved you. Hinawakan ni Alexa ang magkabilaan niyang mukha. Ang pagmamahal ko sa'yo may kasamang galit at hinanakit. For the way you coldly treated me, making me feel like I'm insignificant, and only serve as your bed warmer, but for all I know, you never loved me. That's not true, Alexa. Hinawakan niya ang kamay nito sa kanyang pisngi at pinisil iyon. Ganon na lang kalakas ang pagtibok ng puso niya. His chest is getting chaotic as he breathes heavily. I already admit it. Mahal kita, Alexa. Mahal na mahal kita. God knows how much I do. Please believe me. I never wanted our marriage to be like this. I never wanted to cause each other pain. I'm sorry, it's all my fault. I should have handled our relationship better. I should have found you way sooner, before it reached this point. Transparent liquid occupied his warm eyes, and he could vaguely see Alexa's face. Pain struck him all over again. Kung mahal mo nga talaga ako, magagawa mo bang ipaliwanag ang nangyari sa inyo ni Marian? Alexa asked him. Muli na naman siyang nabalutan ng pagtataka, dahil sa muling pagbanggit ng pangalan ng baliw na babaeng yun. Dahil mahal kita, Isagani, at daladala ko sa sinapupunan ng anak nating dalawa. Hindi ako malanding babae na bigla-bigla na lang sasama sa ibang lalaki ng walang dahilan. She cried in his arms. I felt weak the moment I saw you and Marian having in our own bedroom. Wala akong matakbuhan. Pakiramdam ko gumuho ang mundo sa sakit ng naramdaman ko. Brantley offered me everything the world failed to give me. I was so weak. And I fell into his trap. Sumama ako sa kanya dahil akala ko gagaling ang sugat na mga naipon sa puso ko. Pero lalo lang lahat ng yun lumalaki. Alexa let out a loud cry, as if she had endured years of pain. She couldn't finally hold back and burst out suddenly. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Isagani sa kinauupuan. Ganoon na lang ang pamumutla ng kanyang mga labi. He could hear the loud drumming of his beating heart. Ang mga kamay niya ay nagsimula ng manginig sa matinding lamig na naramdaman, ganoon din ang kanyang mga labi na kanina pa bumubuka, subalit walang salita ang lumalabas. Sa mga sunod-sunod na narinig mula sa asawa, ay hindi niya alam kung anong uunahin. Para bang lahat ng mga salitang iyon, ay gusto niyang i-proseso sa kanyang isipan, pero hindi niya magawa. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Hinawakan niya sa magkabilang braso si Alexa, pilit kinakalma ang sarili. Nakaupo lamang sila, subalit pareho nilang hinahabol ang mga hininga sa sobrang pagkahingal. He could feel Alexa's body shaking, while continuously bursting her tears out. No, nang sa wakas ay magawa niyang makabawi sa labis na pagkagulat, ay mahigpit niyang niyakap ito at sinubsob ang mukha nito sa kanyang dibdib. I never had with anyone in our bedroom, but only you. I never even once brought that woman inside our mansion. Please, I never did any of that, believe me. Noong mga panahong hindi tayo magkaayos, dahil sa iskandalo na kumalat sa media,
ba't hindi ako umuwi noon? But we have already made out. Muli niyang sinalubong ang mga mata ni Alexa, pilit niyang nililinawan ang mga mata niya, upang makita ito ng klaro. You told me you would forgive me, right? Kahit nalasing ako noon, naaalala ko pa rin na nagkaayos tayo, kaya hindi ko matanggap na bigla kang umalis. Isagani, hindi ako yun. She almost wanted to yell at him, but because she was hurting, her voice had already become broken. Hindi ako yung babaeng yun. Si Marian yung babaeng nasa kamamunong gabing yun. At yun ang nasaksihan ko. What? What are you talking about? Magkakasunod na tumulo ang mga luha niya. But Alexa wasn't mad, she's just hurting looking at him right now. Nagawa pa nitong panasan ang mga luha sa mga mata niya. I already know it all, Isagani. Kinumpirma ko lang ang sa tingin mong nangyari noon. Pinigilan niya ang kanyang mga luha, at may nilabas na piraso ng papel. And you deserve to know the truth, about what happened in the past too. Nang mabasa ni Isagani ang nakasulat sa papel, ay para bang tumigil ang mundo niya. Lahat ng nangyari noon, pinaglalaruan lamang nila tayo. Mahigpit na yamakap sa kanya ang asawa. I'm so sorry for being blind. Naging duwag ako, tumakas at inabandona ka nang hindi mo nalalaman kung bakit. I was hurt from my own perspective, but I didn't get to know the whole story yet. I'm sorry, dahil maging ang anak mo ay pinagkait ko sa'yo ng matagal na panahon. Patawarin mo ako, dahil pinili kong sumuko ng hindi lumalaban, Isagani. Magkakasunod na butil ng mga luha, ang nagsipagbagsakan mula sa mga mata ni Isagani. His mind went blank, but his heart was still as chaotic as ever. A loud cry suddenly echoed the whole room as pain swallowed him whole. Ma'am Alexa, Sir Isagani. Nagkagatan ba kayong dalawa, at ganyan na lang ang pamamaga ng mga mata ninyo? Nagugulat na nagsasalita ng tingin ang mga mata ni Panying, sa aming dalawa ni Isagani kinaumagahan. Wala pa kaming tulog na dalawa, dahil sa nangyaring iyakan kagabi. Sa tingin ko'y hindi lang ang mga mata namin ang parehong namamaga, kundi na rin pati ang mga ilong at labi namin. Humigpit ang pagkakapulupot ng mga daliri ni Isagani sa aking kamay. Habang karga sa kaliwa niyang bisig si Dushel, na halos kagigising lang din, at walang kamalay-malay sa mga nangyayari. What do you want to eat for breakfast, my wife? Marahang pukaw sa akin ni Isagani. Ngumuso ako upang pigilin ang mapangiti. Kahit ano lang, lahat naman kinakain ko. Well, try eating me then, aniya sa mababang boses. Napaigtad ako at nahampas siya sa braso. Baliw. Ouch! Umakto siyang nasaktan, kahit halata sa boses niyang wala siyang naramdaman. Hindi ko napigilan ang pagtaas ng magkabilang sulok ng labi ko. Try ko mamaya. Agad na umaliwalas ang mukha niya. Sumili ang magaganda niyang ngiti. Really? Oo nga. Naramdaman ko ang pag-init ng magkabila kong pisngi, saka napaiwas ng paningin. Nagtama ang paningin naming dalawa ni Panying, halata pa rin sa mukha niya ang gulat, ilang beses siyang kumurap-kurap bago napakiramdaman ang amo niya sa ere. Oh siya, pumwesto na kayo sa dining room, at pamamadaliin ko na si Frey sa pagluluto, natatarante niyang saad, bago magtungo sa direksyon ng dirty kitchen. Naupo ako sa katabi ni Isagani, habang kinakandong niya sa kanyang hita si Duzel, hindi gaya noong magkaharapan kaming nakaupo. Shall we go shopping and buy everything you need? Tanong ni Isagani sakin. Pwede. Kailan? Nagugulat at nananabik ko ring tanong. Papayagan mo na akong lumabas. Lamambot ang ekspresyon sa mukha niya. Why not? I'm sorry for keeping you locked up here. I'm too toxic. I'm sorry, humalik siya sa aking pisngi. Forgive me. Hinuli ko ang labi niya, at dinampihan din siya ng halik sa labi. No, thank you for locking me up here. Isipin mo na lang kung hindi mo yun ginawa, mahuhuli na naman ako sa patibong ni Raquel. Napaisip siya at agad ding nakahinga ng maluwag. Dahil sa totoo lang, kung hindi niya ako hinanap, o kung hindi niya ako kinulong dito sa loob, at hindi hinahayaang makapasok si Raquel, ay matagal na akong tapos. Hindi ko malalaman ang kahahantungan ko, kapag muli pa akong mapasa kamay ng traidor na babaeng yun. Subalit base sa mga pinagdaanan ko kay Brantley, para bang gusto na niya akong wakasan matapos pahirapan.
At isang araw ay malalaman ko rin, kung bakit niya ginagawa lahat ng ito, hindi lang sakin, kundi na rin kay Isagani. Let's go out tomorrow, anyaya niya. Bukas agad. If you want ta, bilhin natin lahat ng kailangan mo at ng anak natin. We'll also have to buy decorations for his room, and we'll have to buy everything we need for our new bedroom. Let's not do anything for this whole week but shopping. Shall we? Naroon ang pananabik sa boses niya. Then, can you let me decorate your mansion? Outdated na mga gamit dito sa loob. Marami rin ang kailangan baguhin tapos ayusin, lalo na sa living room. Walang nagbago 3 years ago, itong dining room, bakit ba lumiit ang lamesa mo, at naging 4 na lang ang upuan? Sunod-sunod ko pang sabi. Napatawa siya. More than 3 years ago, you said I should change the table if I wanted you to sit closer to me. Nakalimutan mo na. Nilagay niya ang kamay niya sa aking hita, at marahan iyong pinipisil. Don't ask for my permission starting now, you can do whatever you want in this mansion. Dahil hindi lang ako ang may-ari nito, tayo. We're still and will be legally married. Ganon. Pinigilan ko ang mapangiti ng malaki, sa kabila ng kilati sa aking kalamnan. So, hindi na kita master. Hindi mo na ako alipin. Asawa na tayo. Tinusok-tusok ko lang ang tagiliran ng baywang niya, na agad niyang kinatiklop. Hey, stop it wife. Yung anak natin ginawa niya pa iyong excuse. Samantalang humahagik-hak ng tawa si Dushel, dahil naaalog siya sa kandungan ng kanyang papa sa pag-iwas nito sa aking daliri. Ano nga, sagutin mo lang tanong ko panunukso ko pa. Of course. We have a husband and wife relationship, not a master-slave. Kinarga niya si Dushel at pinansalag sa akin. Natutuwa naman akong tumigil, saka dinampihan ng halik sa noo ang anak namin. Mama and Papa are going to bring you to the mall tomorrow, okay? We'll buy you many toys. Lego Mama, matining na boses niya pang sigaw ng makarinig ng laruan. Okay, how many Legos do you want? 2. No, 3. Nagbibilang pa siya sa daliri, ngunit 4 naman ang daliring nakatayo, kontraryo sa kanyang sinabi. Narinig ko ang pagtawa ni Isagani. Let's just buy all the Legos. Don't pressure our son. Pressure talaga. Di ko maiwasang mapatawa lalo. Kahit na alam kong pinaniniwalaan ni Isagani ang sinabi kong anak niya si Dushel, ay pinipilit kong muli niyang isabak sa personal ang pagpapa-DNA test nilang dalawa. Dahil questionable ang hindi pagmamamatch ng DNA nila. Pumayag naman siya, ngunit sinabi sa tingin niya'y alam na niya ang dahilan ng hindi pagmamatch ng result.na hindi pa naman niya sinasabi sa akin. Ang importante pa lang sa ngayon, ay tinatanggap niya ng buong puso ang anak naming dalawa, at masayang-masaya ako roon. Lahat ng mga pangamba at takot ko noon, ay naglaho na parang bula. Hindi kalaunan ay dumating na si Panying kasama ang mga pagkain. Naroon pa rin ang gulat at di pagkapaniwala sa kanyang itsura, pati na si Eza, na siyang naglagay ng ibang mga putahe sa ibabaw ng lamesa. Lihim ko pa siyang inisihan ng nakaloloko at nagpahiwatig, na siya namang kinapangit ng ekspresyon sa mukha niya. Ready ka na ba? Mapang-akit kong tanong kay Isagani. I'm always ready for you, my wife. Katatapos lang namin patulugin si Dushel sa kwarto ni Isagani, habang kami ay lumipat sa kabilang kwarto para sa gagawin. Kalalabas ko lang ng banyo, suot-suot ang manipis at maikling itim na dress na wala ring manggas. Halos makita na ang kaluluwa ko sa suot, na siyang kinalalasing ng paningin ni Isagani. Naghihintay siya sa akin sa gitna ng kama, habang dahan-dahan naman akong gumagapang papalapit sa kanya. Hurry please, nilahad niya ang mga braso niya para hatakin agad ako. Excited, paarap akong kumandang sa kanyang hita, at mabilis na pinulupot ang dalawa kong braso sa kanyang leeg. Tumangala siya upang kunin ang aking labi. Agad din naman akong yumuko upang salubungin siya. Nang magtama ang malalambot at maiinit naming mga labi, ay kakaibang sarap ang agad na nagpawala sa sistema ko. Parehong nagispadahan ang aming mga dila, parehong hindi nagpapatalo. Hinhila niya ang aking buhok patungo sa likuran, at mas nilapit pa ang aking ulo at katawan sa kanya. Kapag kuwan ay unti-unti na siyang nagwawagi.at ako'y marahang napapatumba sa kama.
Kada haplos ng malilikot niyang kamay sa iba't ibang bahagi ng aking katawan, ay siyang naglalambot at nagpapahina sa akin. Hinayaan ko siyang ihiga ako ng tuluyan sa kama, at pangibabawan. "You're so beautiful, my wife." Hinalikan niya ang dulo ng aking balikat, bago binaba ang strap ng suot ko. Nakagat ko ang ibaba kong labi, nakikiliti sa paisa-isang pagdampong mga labi niya, hanggang sa marating yun ang paborito niyang parte ko. It felt like we had the time in the world we needed. There wasn't any aggression, but only gentleness present. "I love you, Isagani," I whispered in his ears. Napatigil siya sa ginagawa at agad akong tiningala, na may mamasa-masang mga mata. "I love you too so much, Alexa," umangat ang ulo niya upang halikan akong muli sa labi. I love you, my wife."